Magandang gabi po, magandang tanghali po, magandang umaga po saan man kayong sulok ng mundo. Muli, ito po muli si Kuya Puli. Muli po tayo magpapahayag ng tungkol tatalakayin natin yun natin na abot kakakayanan kung paano natin talakayin natin itong sa ating kasalukuyang constitution. Unang-una sa lahat, pasensya na kayo kanina sa akin live kanina. Napansin ko wala ako palang walang wala akong boses na dito sa akin live kaya dinelete ko lahat. Ito po, kaya tinitingnan po natin ngayon na hindi po, pasensya na kayo, hindi po tayo eksperto dito sa cellphone at saka pinagtsatsagaan natin itong cellphone natin kahit papaano para na kahit papaano mapaabot sa sambayan ng Pilipino lalo na sa pinakamababang laylayan natin lipunan. Kaya mga kababayan, saan man kayo sulok ng mundo, tatalakayin po natin ngayon mga kababayan. Ito po muli si Kuya Puli na kung saan papaabot natin yung kaabot sa atin makakaya kung paano ito natin constitution, paano ba ito nangyayari kasalukuyan ngayon. Para manaman natin yung panahon ng dati bago magkaroon ng February Revolution. Matatandaan po natin ang nasabing constitution ng panahon na yan ay 1973 constitution, maliwanag, parliamentary and presidential system of government. Parliamentary at presidential. Bakit natin sinasabi? Nung panahon ng 1973 Constitution, mayroong Prime Minister noon, mayroong Presidente. Ang Prime Minister noon, kung matatandaan po natin, ang nabasa ko natin, ay si Prime Minister Cesar Virata, ang Deputy Prime Minister, ang paggalam ko, si Jose Ronyo. At ang presidente nung mga panahon ng 1973 Constitution ay si dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ngayon, pagkatapos ng February Revolution, nagkaroon tayo ng tinatawag revolutionary government sa pagdedeklara ng kasalukuyan na umupo ng February Revolution na itinalaga na presidente ay walang iba si Corazon si Aquino. Ang nasabit pinawalang bisa ang ilan mga provision ng batas sa ilalim ng 73 Constitution at nagbinuo yung revolutionary government. Noong sa revolutionary government, ako sa aking paniniwala, tama din ang punto ng sinasabi, ito ay isang diktador ng pangyayari na yun. Dahil doon sa revolutionary government, kung natatandaan ko po noon, nagdeklara yung Pangulo si Corazon Aquino ng executive order na dinideklara na niya na ang Pilipinas nasa ilalim ng revolutionary government. Sa nasabing revolutionary government, kaya kung mapapansin natin na maraming kudeta at kaguluhan nangyayari noon. Kaya lang ito na ating kasalukuyan, ito yung Constitution. Masasabit natin